Paano ko nasabi sa sila? Dahil ako ang pinagkatiwalaan nila at ako isa sa malapit sa pamilya ni Mr. Ang na at isa akong farm manager sa lahat ng kanyang farm. Kasi sobrang may tiwala sa mga tao. Ang trabaho ni Julie sa amin, siya nag-aasikaso ng mga properties namin. Pag may tinatayo mga buildings o ano, siya rin nag-aasikaso, farm, yung maliliit na mga bahay, mabilis siya magtrabaho. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi ko alam ang mga record niya na meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay pa rin ng mga pulis yata sa Caloocan. Dapat malaman natin sino ang whistleblower na to. Sino ang nag-proclaim sa sarili niya na gusto niya mag-testify. Sino ang Dondon na yan. Ang Dondon na yan, kasi kami namang mga abogado, hindi naman kami tatanggap ng kaso pag hindi kami ng due diligence. Nakita namin na ang Dondon na to ay kriminal. He has 3 criminal cases. He started sa isang security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. May nag-complain ng sexual harassment. Tapos nakita pa namin sa due diligence namin na noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Ito, against yung whistleblower na yan, sa RTC Morong Rizal. Isang kaso yun, frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Nakita rin namin na noong July 2019, ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Robbery with threat and intimidation, physical injuries, and grave threats. So, tignan natin, credible ba itong whistleblower na to? Because ngayon, ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito po kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na namang mangyayari sa kasong to. Isipin natin yung mga families ng victims na hanggang ngayon hindi pa nakikita. Isipin natin ilang taon na yan, more than 4 years. Kailangan malaman ang katotohanan. Sino itong whistleblower? Kagaya ng sinabi ni Sir Atong, siya po ang directly responsible. He was a farm manager na binigyan ng full trust and confidence. Siya yung in charge ng operations. 3 yan, sa Batangas, sa Laguna, at sa Manila. Siya po ang nag-hire ng mga tao. Siya ang nagpo-construct ng mga building. Siya ang nagme-maintain ng property. At doon niya naisip na gumawa ng illegal na activities. Kaya yumaman yan. Meron pala siyang, nalaman namin rin sa aming investigation, na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan, at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, gano'n ang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court. Sa definition ng state witness, dapat person who is the least guilty. Sa RTC Manila na 5 ang akusado. Siya, 6 ang akusado including him. Siya ang pinaka-guilty doon. Because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na sinacharge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness,
or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty.